Welcome to Raimundo Guno YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po ako para humingi ng konting sandali na panoorin ninyo itong aking video. Ang gagawin ko po ngayon ay homemade pork tocino. Sa isip ko kasi, kung kaya namang gawin, ay bakit kailangan pang bumili? Samantalang kung ikaw mismo ang nagawa, ay alam na alam mo kung gaano kalinis at kung gaano kaganda ang iyong ginawang pork tocino. Ang kailangan po natin sa paggagawa ng pork tocino ay 1/2 kilogram pork kasim, 1/2 cup brown sugar, 1/2 can of pineapple juice, and 1 teaspoon of salt. Uulitin ko po, ang maganda gawing pork tocino ay yung pork kasim. Kailangan po ay gayatin natin ng manipis na ating aalisin ang balat, dahil pagka po kasama ang balat, yun po ay makunat pagka ating niluto. Lilinisin mo natin maigi ang ating pork para sigurado tayong malinis ang ating gagawin tocino. Marami pong kahuhugas ang ating gagawin. Pagkatapos po nating hugasan ang ating pork, ito po ay ating i-drain. Ito po ay ating mamarinate sa 1/2 can of pineapple juice. Then natin po itong lalagyan ng 1/2 cup of brown sugar. Huwag po natin kakalimutang lagyan ito ng 1 kutsaritang asin. Pagkatapos ay pipigaan po natin ito ng 2 kalamansi. Huwag po kayong mag-alala at malinis po ang aking kamay. Ilang beses ko pong sinabon iyan bago ako nagsimulang magawa nitong homemade pork tocino. Kapag po nailagay na natin lahat yung ating ingredients, atin na po itong hahaluin, atin pong lalamasin, atin pong irarab para yun pong ating pork kasim ay maging malasang-malasa pag lumahok doon sa ating marinade. Medyo matagal po ang ating gagawin pagmamasahe sa ating pork kasim. Pagkatapos po ng ating pagmamasahe, ito po ay atin alagay sa isang malinis na lalagyan at ating i-refrigerate. Pagkalipas ng isang araw na nasa refrigerator ang ating pork tocino, natural lamang na ito ay maging frozen. Kaya pagka tayo magsisimula ng magprito,
ay atin po munang tutunawin ang yellow. Medyo magtatagal po tayo maghihintay dahil matagalin po ang magpalambot ng frozen pork. Mahirap po pagka ang ating ipiprito ay frozen pork tapa or frozen tocino dahil hindi po katulad ng ibang frozen ay hindi po natin ito pwedeng ibabad sa tubig ng direkta dahil po mawawala ang lasa nito. Kaya siyempre kailangan nating maghintay talaga hanggang sa matunaw ang yelo. Habang hinihintay po natin ang paglambot ng ating frozen pork tocino ay marami naman po tayong ibang pwedeng gawin. Pwede po tayong lumabas sa garden, alisin natin ito ng mga damo, o kaya ay bulat-latin natin yung mga nagagandahang bulaklak doon, o kung anumang halamang may bunga at pwede po natin iyon ay i-video at ilagay sa reels o kaya ay sa vlog. Basta tayo po ay mag-intay ng kaunti at basta saan bagat matutunaw din yung ating frozen tocino na iyan. Kaya nga po at natunaw na ang yelo at sa kasalukuyan ako po ay nagpiprito na ng ating tocino. Medyo mahina lamang po ang ating apoy dahil kapag po ating inilakas ang apoy ay natural na masusunog ang ating prito dahil sa asukal na ating inilagay dito. Sa wakas po ay naluto din natin ang ating homemade pork tocino. Yun pong medyo maitim, hindi naman po iyon sunog. Yun lamang po ay sa aking pagbabaligtad ay napakiskis doon sa medyo sunog na parte ng kawali. Natural lamang po na kapag ang piniprito ay tocino o kaya ay tapa, ay medyo po nasusunog na kaunti ang kawali. Basta yan po ay garantisadong masarap. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.